Welcome back to our YouTube channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para palaging updated sa ating mga panibagong videos. So ito na po ang pinakahihintay ng marami po nating mga kababayan na miyembro po ng 4Ps. Payout na po sa 4Ps para po sa period 5. Nakaschedule na po siya sa January 17 hanggang January 18, 2026. So bali ang matatanggap po dito ay ang buwan ng Oktubre at Nobyembre. So, 2 buwan po ang matatanggap nang hindi pa nakatanggap ng period 5 na payout sa 4Ps or sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So, sobrang dami pong naghihintay nito at nagtatanong nito sa ating nakaraang video kung saan napag-usapan natin ang period 6 dahil marami pa pala ang hindi nakakatanggap ng period 5. Pero marami na rin po ang nakatanggap ng period 5 bago pa man magtapos ang nakaraang taong 2025. Kaya ang hinihintay na lang po nila ay ang period 6 kung saan isang buwan lang ng January. At yan ang aabangan natin kung kailan ang schedule para sa period 6. So inuulit ko po bukas dahil ngayon habang ginagawa ko itong video na to at ngayon lang po nag-announce ang DSWD, ang Pamilyang Pantawid Pilipino Program. Ngayon lang po sila nag-announce sa kanilang page na bukas na nga po January 17 hanggang January 18 ang schedule po ng payout sa 4Ps. So nandito ang nandito ang bawat region. So sa January 17 sa 1 CFS regular, ang Region 1, Region 2, 3, 4A, 5, NCR, CAR, Mimaropa at Region 6. At kasali din ang e-wallet, GCash sa Region 5, Caraga, Mimaropa, Region 8 at 10. Active households in special or difficult circumstances at saka ang F1KD cash grant no compliance. Sa January 18 naman, ang makakatanggap ng kanilang payout para sa period 5 na Oktubre at Nobyembre ay ang Region 7, 8, 9, 10, 11, 12, Caraga, BARM at NIR. At syempre ang households in special or difficult circumstances, ang BARM, CAR, Caraga, Region 3, 4A, 9, Mimaropa, 5, 7, 10 at Region 12. At kasali din para sa January 18 ang makakatanggap under sa F1KD Cash Grant, BARM, CAR, Caraga, Region 1, 2, 3, 4A, 9, Mimaropa, NCR, NIR, 5, 6, 7, Region 8, Region 10, Region 11, at Region 12. So siya nga pala, maaari na rin po mag-cash out sa mga land bank kasama partners nationwide at mag-withdraw sa mga ATM sa loob ng piling 7-Eleven branches. So may mga 7-Eleven din po na kung saan maaari po kayo mag-withdraw ng inyong cash grants. So para naman po sa mga nag-migrate sa e-wallet, maaari na rin ninyong i-cash out o gamitin sa inyong mga online transaction ang inyong cash grants sa nasabing date or pizza. So ayan lang po ang para sa video na to, para po sa pag-announce natin ng schedule na bukas, January 17, Enero 17 hanggang Enero 18 ay siguradong papasok na po sa inyong land bank accounts or e-wallet ang inyong cash grants para sa 4Ps. At sana naman po ay magamit po natin ito sa tamang paraan. At para naman po syempre sa mga naghihintay ng period 6, yung mga nakatanggap na ng period 5 sa nakaraang taon 2025. So ang period 6 po ay hindi pa ina-announce kung kailan ang schedule. Pero inuulit ko na sa nakaraang video natin ay napag-usapan natin na binago na po ang period 6 na ito ay isang buwan lamang. So bale, yung buwan lang ng Disyembre ang matatanggap para sa period 6. So sa nakaraang announcement ng DSWD ay sinabi nila na January din ang payout para sa period 6. Pero medyo delay ata itong period 5 nila para sa iba. So titingnan na lang po natin kung mag-schedule nga ba talaga ng period 6 na payout ngayong Enero. So antabayanan po at siguraduhin po na nakaklik po kayo dyan po sa subscribe button ng ating channel. Nasa ibaba po yung subscribe button. I-click nyo po yan para palagi po kayong updated sa ating mga panibagong videos kung kailan po yung mga schedule ng
4-piece payout. At syempre, para na rin po updated kayo sa ating mga panibagong videos. Sobrang dami po natin mga videos tungkol po sa kung paano kumuha ng birth certificate, mga videos tungkol sa SSS, mga videos tungkol po sa PhilHealth. So, sobrang dami niyo pong matutunan po dito sa ating YouTube channel. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ako po si Janice Darcy. Thank you for watching this video.